Naniniwala si Coach Tim na kayang bumawi ng grupo ni Coach Yenggao ngayong Game 6 kaya para sa kanya, hindi uso ang kampante. Sa panig naman ni Coach Yenggao ng Rain or Shine, inamin nito na hindi sila nalungkot sa kabila ng pagkatalo sa Ginebra sa Game 5. Pakiramdam umano niya, positibo ang magiging resulta sa laban nila ngayong gabi sa Game 6. Tutukan po natin ang lahat ng yan pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Sa kabila ng pangunguna sa serye nila ng Rain or Shine, hindi nagpapakakampante si Coach Tim Cone sa semis. Base sa kanya, posible silang bawian ang grupo ni Coach Yenggao. Nauna na niyang sinabi na hindi sila dapat magsaya sa panalo kasabay ng pagdedetalye kung paano sila nabulaga sa kabila ng 3-2 na kartada sa nakaraang mga serye. Narito ang kanyang kwento. Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Richard D. ng The Manila Times. Hindi kami magsasaya sa panalo na to. Naranasan na namin yung sitwasyong ganito dati eh. Nanguna kami ng 3-2 pero natalo pa rin kami. Isang beses laban sa San Miguel at isang beses laban sa TNT. Napakadaling magpakalunod sa saya kasi nga 3-2 sa kalamangan, di ba? Pero hindi namin gagawin yon. Maraming bagay ang pumabor sa amin sa huling laro. At maganda yon, maswerte kami. Pero kailangan na naming mag-move on doon. So hindi basta panalo yung tinitingnan dito ni Coach Tim Cone matapos ang Game 5. Ang mas mahalagang mensahe sa kanyang pahayag is yung pagpapaalala sa team na naranasan na nilang magkaroon ng 3-2 na bentahe laban sa San Miguel at sa TNT pero nauwi pa rin sa pagkatalo. Ipinapakita nito mga playoffs na para sa kanya walang halaga yung lamang sa serye kasi hindi pa ito tapos eh. Sa tingin ko sinadya ni Coach Tim na banggitin yung mga nakaraang kabiguan para pigilan ang anumang pagiging kampante ng Barangay Ginebra ng kanyang mga players. Alam niyang natural na maging masaya at kumpiyansa ang isang koponan matapos makuha yung mahalagang Game 5. Pero alam din niya mga playoffs, dun magsisimula yung peligro nila. Ayaw niyang maramdaman ng kanyang players na tapos na yung trabaho nila doon. So dahil dito mga playoffs, inaasahan natin na lalapit ang Barangay Ginebra sa Game 6 na parang isang do or die game. Posible kasi na maging mas agresibo sila sa depensa at mas maging maingat sa mga turnovers nila para hindi mabigyan ng buhay ng Rain or Shine. Malamang na paulit-ulit din ipapaalala ni Coach Tim na isang panalo na lang ang pagitan nila sa finals. Pero maaari din na mawala yun sa isang gabi kapag nagkulang sila sa focus. So para sa akin mga playoffs, ang pahayag ni Coach Tim is tanda ng isang coach na natuto na sa isang masakit na karanasan ng kanyang nakaraan. Hindi niya gustong maulit ang nangyari laban sa SMB at sa TNT kung saan meron silang kartada na 3-2 pero natalo pa rin sila, di ba? Kaya siguro asahan na natin na ang Barangay Ginebra papasok yan sa Game 6 na may matinding sense of urgency. Kung maipatutupad nila yung mindset nila na ganito mga playoffs, malaki yung tsansa nilang tapusin na yung serye at iwasan pa yung mapanganib na Game 7. Kung ayaw pakakumpiyansa ni Coach Tim, tila hindi naman nalungkot si Coach Yenggao sa pagkatalo sa Ginebra sa Game 5. Sa panayam ng media, tinura nito na maganda ang vibes ng kanyang team sa kabila ng pagkatalo sa Barangay Ginebra. Narito ang kanyang paglalahad. Tutukan natin si Coach Yeng sa report ni Jerry Ramos sa Spain. Maganda yung vibes ng team eh. Kalimitan, matalo ka ng ganito, down na down sila dyan. Mararamdaman mo yan. Pero hindi ko naramdaman yan sa laro na to. Sa kabuuan, umaasa kami ng mahabang serye, di ba? Ngayon, 6 na laban na yan at maaaring maging Game 7 kung saan yan yung objective namin mula umpisa. Kailangan pa rin namin isolve yung mga problems namin, mga defensive adjustments. Pero maganda pa rin yung vibes ng team kahit natalo kami. Pakiramdam ko na positibo sila sa laban sa linggo. Mararamdaman mo naman na meron silang kumpiyansa na makakabalik sila. Kaya magandang sign yan. So sa tingin natin mga playoffs, ang pinakamahalagang mensahe sa pahayag ni Coach Yeng, hindi tungkol sa pagkatalo. Kung hindi, tungkol sa kumpiyansa ng kanyang koponan. Karaniwan kasi kapag natalo ang isang team sa napakahalagang Game 5 at nahulog sa 3-2 na pagkakabaon, makikita mo kagad yung pagkadismaya, di ba? Pero ayon kay Coach Yenggao, hindi niya yung nararamdaman sa Rain or Shine eh. So para sa kanya, nananatiling buo yung paniniwala ng kanyang mga player na kaya pa nilang ibalik ang serye sa isang winner-take-all na Game 7. Nakakatuwang pansinin na magkaiba yung tono ni Coach Tim at ni Coach Yenggao, di ba? Kahit pareho silang may dahilan para maging kumpiyansa. Si Coach Tim nagbabalik tanaw sa mga seryeng na wala sa kanila matapos magkaroon ng 3-2 na bentahe. Samantalang si Coach Yeng, nakatuon naman siya sa posibilidad na mapahaba pa yung serye. So pinapakita nito na walang coach ang nag-iisip na tapos na yung laban. Pareho nilang alam na isang panalo na lang ang pagitan ng kanilang mga layunin. Para sa Game 6 mga playoffs, inaasahan natin na magiging sentro ng paghahanda ng Rain or Shine ng kanilang depensa. Inamin mismo ni Coach Yenggao na kailangan nilang ayusin ang kanilang defensive adjustments matapos muling maka-score ng higit 100 points ang Barangay Ginebra sa Game 5.
Kung hindi nila mapapabagal ang opensa ng Ginebra at mapipigilan ang kanilang mga key players, mahihirapan silang pilitin ang isang Game 7 kahit gaano pa kataas ang kanilang kumpiyansa mga ka-playoffs. Sa huli, ang pahayag ni Coach Yeng is nagpapakita ng isang kupunang hindi pa sumusuko. Habang ang Barangay Ginebra may dalang pressure na tapusin ang serye. Ang Rain or Shine naman papasok sa Game 6 na walang ibang iniisip kung hindi manalo at buhayin ang kanilang tsansa, di ba? Kung magtatagumpay yung mga adjustments ng Rain or Shine at madadala nila ang positibong energy na binanggit ng kanilang coach, may malaking possibility mga ka-playoffs na makita pa natin ang isang napakainit na Game 7. So guys, maraming salamat.